Dito naman sa Pilipinas, may bagong itinalagang ambassador ang Amerika. Appointed ni US President Donald Trump ang negosyanteng si Lee Lipton na papalit kay Mary Kay Carlson. Nagsilbing ambassador ng Amerika sa Pilipinas si Carlson mula noong 2022. Mula Florida si Lipton at kasalukuyang interim permanent representative to the United States Mission to the Organization of American States. Ikinatuwa ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez ang appointment ni Lipton. Good indication anya ang appointment dahil ipinapakita nito pinagpapahalagahan ni Trump ang Pilipinas. Isa raw si Lipton sa mga malapit na kaibigan ni Trump. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang ilang estudyante matapos bumagsak ang kisame ng isang classroom sa Davao City. Sara, ano daw ang dahilan sa pagbagsak ng kisame? Connie, ayon sa principal ng Lapu-Lapu Elementary School, posibleng dahil sa nagdaang mga lindol na naramdaman dito sa Davao City ang sanhi ng pagbagsak ng kisame. Kwento ni Teacher Marites Cañeda, kalagitnaan ng klase ng kanyang grade 4 students nang may marinig silang ingay sa kisame. Sa pag-aakalang lindol ulit iyon, nag-duck cover and hold daw ang 40 mag-aaral at nakagapang palabas ng silid-aralan. Sumailalim na sa stress debriefing ang mga bata. Blended learning muna ang mga klase nila. Ang pangamba ngayon ng mga magulang at guro ang katabing classroom na hindi na rin pantay ang kisame at may mga bitak sa sahig. Nakapag-report na raw ang principal sa DepEd Division Office nila at sa DPWH. May inilaan na raw silang budget para sa rehabilitasyon ng nagkasirang gusali. Inilibing na ang 11 sa mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Bugos, Cebu. Nagsagawa muna ng misa sa huling araw ng lamay bago bendisyonan ang mga kabaong. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak na naiwan ng mga nasawi. Mula sa Barangay Binabag, dinala ang mga labi sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag. Doon magkakatabing inilibing ang mga biktima. Sa Talisay City naman, may 4 na eskwelahan pang hindi muna pinapagamit ng lokal na pamahalaan. Nang inspeksyonin kasi ng City Engineering Office, nakitaan ang ilang gusali ng structural issue. Tuloy naman na ang face-to-face classes sa iba pang pampublikong paaralan sa lungsod. Sari-saring mga halaman at puno ang itinanim sa Mexico, Pampanga bilang bahagi ng Day of the Galleon. Taunang pagdiriwang yan para gunitain ang makasaysayang Manila-Acapulco Galleon Trade. Balitang hatid ni Katrina Son. Isang ceremonial coconut planting for ASEAN Solidarity ang ginanap sa Barangay Suklaban, Mexico, Pampanga bilang parte ng selebrasyon ng Dia del Galleon. Ang tema ngayong taon ay From Galleons to Greenways, honoring our shared maritime heritage through environmental action and ASEAN solidarity. Ang Dia del Galleon o Day of the Galleon ay taunang paggunita o pagpapahalaga sa makasaysayang Manila-Acapulco Galleon Trade na nagsimula noong panahon ng mga Espanyol. Mahalaga raw na gunitain natin ang araw na ito dahil dito nagsimulang umusbong ang ating agrikultura. Nung nagte-trade po tayo with Mexico, ang isa pong na trade natin ay yung mga halaman. So yung agriculture natin and yung agriculture po ng Americas na enrich dahil dun sa galleon trade. At yung ingredients po na yun yung very naging distinct po yung panlasa natin dito dahil dun sa exchange of ingredients na yon. Isan sa mga dumalo si Malaysian Ambassador Dato Abdul Malik Melvin Castellino. Pagbibigay diin niya na ang aktibidad na ito ay bahagi ng regional effort para paigtingin ang environmental protection at patatagin ang solidarity ng ASEAN nations. Philippines will be the chair for ASEAN next year. So part of this process is to develop our resilience towards environmental protection of our earth. We are hoping that the community itself and those associated with this event will have greater involvement in preserving the environment.
Dumalo rin ang mga representative ng Indonesia at Myanmar. Para naman sa Department of Tourism, mahalaga daw ang ganitong klase ng mga aktibidad. Nakaapekto din daw kasi ito sa turismo ng Pilipinas. Kailangan natin pagtulungan ito, especially itong ganito for sustainability, protecting our environment, and then teaching everybody how to go back to the roots of planting. Matapos naman ang symbolic planting, nakiisa rin sa pagtatanim ang mga dumalo sa aktibidad. Nasa 200 na mga punla ng atswete at bayabas ang itinanim. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa panunumpa ni bagong Ombudsman Jesus Crespin Remulla. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Connie, nanumpa na nga bilang ikapitong Ombudsman ng Pilipinas si Jesus Crespin Remulla. Nanumpa si Remulla na gagampanan ng kanyang panibagong tungkulin bilang tanod bayan kay Senior Associate Justice Marvic Leonen sa Korte Suprema ngayong umaga. Sinaksihan ng panunumpa ni Remulla ng kanyang asawa ni Associate Justice Antonio Co at ng mga dating kasamahan ni Remulla sa Department of Justice. Agad raw aaksyonan ni Remulla ang issue ng mga maanomalya umanong flood control projects. Batay na rin sa mga nakuha nilang impormasyon sa case build-up sa DOJ, umaasa si Remulla na sa mga susunod na linggo ay makakapaghain na sila ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Wala raw sisinuhi ng investigasyon. Dagdag pa ni Remulla, bubuklatin at pag-aaralan niya ang mga nakabimbing mga rekomendasyon at mga reklamo sa Office of the Ombudsman, maging ang naging procurement ng pamahalaan sa overpriced medical supplies ng Pharmally sa gitna ng pandemya. Sa tanong kung pwedeng umabot hanggang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang investigasyon, sagot ni Remulla, hanggat saan raw aabuti ng ebidensya, aabuti ng pag-usig ng hustisya. Narito ang bahagi ng panayam ng media kay Ombudsman Remulla. Wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. So sir, kahit ka mag-anak po ng Pangulo, talaga po sa... Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Connie, bukas nga ay nakadakda ng pumasok sa kanyang panibagong opisina sa Office of the Ombudsman, si Ombudsman Remulla. Yan muna ang latest mula nga dito sa Maynila. Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali po. At welcome sa Magandang Tanghali. Yes, unang-una, gaano po ba kalaki ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area sa may Palawan? Well, sa ngayon po yung ating namataan na low pressure area dito sa may West Philippine Sea, which is 180 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Maliit po ang chance na maging isang ganap na bagyo pa sa susunod po na 24 oras. Subalit ngayon po nagdadala ito ng pag-ulan in some areas of southern Luzon, particularly dito sa may Mimaropa, Calabarzon, as well as Metro Manila, yung trough niya nag-extend po doon. And some areas pa ng Visayas, gaya ng Panay Island and Negros Island region. At yung bagyo naman po sa Pacific Ocean na pumasok na ba sa PAR? Mga ano ho bang mga lagay ng panahon sa mga area po na dadaanan nito? Sa ngayon po yung minomonitor pa rin natin na si Tropical Storm Nakri patuloy yung paglapit sa ating area of responsibility. Inaasahan po magkocross yan dito sa may northeastern boundary ng ating area of responsibility. So posible siya pumasok mamayang hapon or gabi at papangalanan po natin agad. And then after a few hours po ay lalabas din dito ng PAR, papunta dito sa may southern Japan. Bukas po yan ng madaling araw. At tapos na ho ang habagat at sinasabing maaaring magsimula na ang amihan season at least sa third week po daw ng Oktubre. So pagka ganito ho ba, mas asahan natin na malilesen na yung mga bagyo na papasok po dahil sa amihan season? Yung pong dami ng mga bagyo, nagpipikyan po usually sa kalagitnaan po ng panahon ng tag-ulan during July and August. Subalit pagsapit po ng November and December, bagamat mas kakaunti relatively yung ating mga bagyong papasok sa PAR, mas mataas po ang tsansa na naglalandfall po ito, lalo na dito sa may parteng Southern Luzon, Visayas at Caraga region. So yung kauntian po ng mga bagyo, nararamdaman pa natin sa first quarter po ng taon. I see. Pero yung La Nina ba, meron pa rin ba tayo o wala na ho?
Yung forecast po natin for the onset of La Nina ay sa last quarter, which is actually sa ngayon po, no? Meron tayong 70% chance na magkakaroon tayo ng mahinang La Nina. So ibig sabihin, posibleng mas maraming ulan ang bumagsak during, kung ikukumpara po natin sa typical po na Nobyembre, Disyembre at saka po Enero. So maghanda lamang po tayo. Expect natin yan, lalo na sa may eastern sides po ng ating bansa. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Salamat po. Very proud ng Sparkle Stars na sina Benjamin Alves at Therese Malvar sa kanilang upcoming movie na Quezon. Chika ni Benjamin sa inyong kumare, marami siyang realization sa pagganap bilang ang batang Manuel L. Quezon. Sana raw makita ng mga manonood ang mga mensaheng nais sabihin ng pelikula, lalo sa pagpili ng mga namumuno sa ating bansa. Thankful ang aktor sa kanyang misis na very understanding sa gitna ng kanyang shoot ng pelikula at ng Kapuso Afternoon series na Akusada. Sinabi naman ni Therese na very relevant ngayon ang Quezon. Gaganap ang Sparkle actress bilang si Nadia na isang batang filmmaker. 7 medalya ang iniuwi ng Team Pilipinas sa katatapos lamang na East and Southeast Asian Crush Championship dyan po na idinao sa Taipei, Taiwan. 3 po sa mga atleta ang gold ang medalyang iniuwi. 3 iba pa ang may silver medal habang isa ang naka-bronze. Ang Crush ay isang uri ng folk wrestling style na nagsimula sa Central Asia. Susunod namang sasabak ang Philippine Crush team sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain sa October 19 at 20. Ito ang GMA Regional TV News. Mismong anak daw ang pumatay sa isang lalaki sa Mandurriao District sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglabas ng sospek matapos ang insidente. Sunod na nakita ang biktima na nakahawak sa tagiliran. Ayon sa kinakasama ng biktima, sila ng biktima ang unang magkaaway. Inawat daw ng sospek ang kanyang tatay hanggang sa sila na ang nag-away na nauwi sa pananaksak ng sospek. Posible raw na napuno ang sospek dahil lagi umano siyang pinapagalitan ng biktima. Maharap sa reklamong parricide ang sospek na hinahanap pa ng mga otoridad matapos tumakas. Mahigit 10.3 million pesos na halaga ng dried marijuana leaves ang nakuha ng mga otoridad sa isang sasakyan sa Kibungan, Benguet. Nasa checkpoint doon ang ilang pulis nang mapansin nila ang isang sasakyan na biglang huminto. Buwaba ang 2 lalaki mula sa sasakyan at saka tumakbo. Iniwan nilang nakabukas ang pintuan ng driver's seat ng sasakyan kaya nadiskubre ng mga otoridad ang laman nitong 4 na sako ng dried marijuana leaves at mahigit 40 tubular form nito. Nasa 86 kilograms ang kabuang bigat ng mga marijuana. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga tumakas na sakay ng sasakyan. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ni-reassign muli sa Philippine Army ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Ayon sa AFP, inalis si Lachica sa VP-SPG dahil sa kinakaharap niyang reklamo sa Ombudsman kaugnay sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Hihintayin daw ng AFP ang kalalabasan ng reklamo para magsilbing gabay sa sarili nilang investigasyon kay Lachica. Sa pagdinig ng Kamara noong November 2024, sinabi ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Lachica noong 2022. Walang pahayag si Lachica tungkol dito. Dati nang iginiit ng bise na walang mali sa paggamit sa confidential funds ng kanyang opisina. Nauna na rin sinabi ng OVP na walang ibinigay na paliwanag sa kanila ang AFP kaugnay sa pagkakatanggal kay Lachica bilang security head ng bise. Samantala, naglabasan ang mga estudyante sa ilang paaralan sa Baguio City kasunod po ng lindol kaninang umaga. Kitang mga naka-duck, cover and hold ang mga estudyante sa labas ng isang paaralan sa lungsod. Nakuna naman sa CCTV ang mismong pagyanig sa iba pang bahagi ng Baguio City. Sa isang establishmento roon, napatakbo palabas ang ilang lalaki nang maramdaman ang paggalaw ng lupa.
Suspendido na ngayon ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Baguio dahil sa lindol. Nakadepende naman daw sa mga universidad kung magkakansela rin sila ng klase. Mula magnitude 4.8, ibinaba na sa magnitude 4.4 ang lakas ng lindol sa pinakahuling bulletin ng PHIVOLCS. Natunto ng epicenter, 3 kilometro ang layo sa hilagang silangan ng Pugo, La Union. Bibida natin ang kakaibang talento ng isang lalaki from Quezon City. May skills daw siya na parang human echo. Kung duda kayo, eto na. To hear is to believe. Hindi ba yan, Tete? Wow. Sarap niyan, Tete. Uy, grabe. Hindi na kailangan talaga ng microphone. Kung built-in naman ang echo kay Jacob Amatong. May pa-natural reverb siya, oh. Sa unang dinig, mapapatanong ka talaga na, saan galing yun? Kaya para alisin ang mga duda nyo, heto ang isa pang sample. Pwede po order. Isang ice americano. No? Yun. Ayun ba yun? Tama ba? Ang videos featuring Jacob, mahigit 7 million na ang combined views. Ikaw ay certified. Trending! Ding! Sana Ang galing, magawa. ah. Oo nga. At